Excited ka na ba? Damang-dama mo na ba ang malamig na simoy ng hangin? Isa ka rin ba sa mga nagka-countdown na mga araw? Palang alam mo na ata kung ano yung sinasabi ko eh. Eh kasi nga, bare months na! Mga ka-idol, alamin muna natin kung ano ang bare months at kung anong epekto nito sa buhay nating mga Pilipino. Bare months. Pumapatak ito sa unang araw ng Setyembre at nagtatapos naman sa huling araw ng Disyembre. Alam na nating lahat yan. Pero ano nga bang espesyal dito at bakit tila nagiging busy tayo mga Pilipino sa iba't ibang paghahanda at preparasyon? Ang bare months ay tinatawag na uniquely Pinoy phenomenon. Sa halos buong parte ng mundo, tanging Pilipinas lamang excited mag-celebrate ng Pasko pagsapit ng bare months. Saang mall ka man magpunta, ay siguradong makakarinig ka ng mga Christmas carols at tiyak na kukurba ang iyong ngiti sa iyong mga labi. Isa itong kulturang Pinoy na ating maipagmamalaki. Ayan mga ka-idol, tiyak na mauso na naman ang bilihan at bigayan ng mga regalo. At syempre hindi mawawala ang pambansang gawain ng mga Pilipino, ang paghugot tuwing malamig ang simoy ng hangin. Pero sandali lang mga ka-idol, ano ba itong mga nababalitaan ko? Mga sikat na modus tuwing darating ang Pasko. Tara na't alamin natin ang mga ito. Budol-budol. Uri ng modus operandi kung saan lalapitan ng mga kawatan ang kanilang biktima at magpapanggap na iiwan nila ang mahalagang gamit nila. Halimbawa ay bag na naglalaman di umano ng maraming salapi at mga ngakong babalikan ka rin nila agad-agad. Kapalit ng pag-iwan nila sa iyo ng gamit nila ay hihingian kanila ng kapalit upang di mo sila matakasan. Sasabihin din nilang wag na wag mong bubuksan ng bag hanggat hindi pa sila bumabalik. Maghihintay ka ng pagkatagal-tagal hanggat mabagot ka. Kaya bubuksan mo na lang ang bag at magugulat ka na di naman pala pera ang laman nito. Aba, na-modus ka na. Talisigang, modus na kung saan may kakausap sa iyong magandang babae. O kaya ng matandang nagtatanong ng direksyon at habang ikaw ay distracted, ay nananakawan ka na. Panatilihing nakadikit sa katawan ng mga dalang bag. Iwasan din maglagay ng pitaka sa likurang bulsa ng pantalon kung saan madali itong hablitin. Iwasang maglabas ng mahalagang kagamitan. Iwasan din ang pagsusuot ng mamahaling alahas sa kalsada. Huwag nang maglakad sa lansangan kapag 10 oras na ng gabi. Sumabay sa maraming tao o sa iyong mga kakilala sa paglalakad. Kung sakaling tuluyang mabiktima ng riding in tandem, huwag na manlaban. Marami sa mga inireport na riding in tandem ay may dalang armas. May tsansang manakit pa mga kawatan sakaling manlaban ng biktima. Kung maaari, tandaan na lamang ang plaka ng motorsiklo na gamit ng mga kawatan at i-report ka agad ito sa pinakamalapit na presinto. Taga-PUP Taguig ka kung nasubukan mo nang makipag-debate sa guard tungkol dun sa outfit mo. Taga-PUP Taguig ka kung mahilig kang kumain sa bulka. Taga-PUPT ka kung crush mo si Kuya sa Seawatts. Ano kuya yun? Kuya Jimwet. PUP yan ka kung nalaglagan ka na ng higa doon sa may guardhouse, doon sa may malapit sa canteen, or kapag nagsisiwats kayo doon sa malapit sa gym. Taga-PUP Taguig ka kung natamaan ka na ng bola sa muka. Taga-PUP Taguig ka kung marunong kang magpakumbaba. Taga-PUP Taguig ka kung kapisado mo ang dito po ang sakayan papuntang PUP, Vulcanizing, DOST Gate 2, Green Village, Upper Bigutan Elementary School, Upper Bigutan National High School, Taguig Hall of Justice, Taguig City University, Camp Bagong Diwa, Jollibee, Lower Bigutan. Sa puting tricycle lang ang sakayan. Maraming salamat po. Taga-PUP Taguig ka pag nag-aaral ka sa PUP Taguig. Taga-PUP Taguig ka kung makakain ka sa bulka pagkala. Taga-PUP Taguig ka kung naging prof mo na sa Sir Marquez. Taga-PUP Taguig ka kapag nakatikim ka ng napakasarap na sisig sa bulka. Like nyo yan! Kaya laging tandaan mga ka-idol, kailangan maging maingat tayo, bare months man o hindi. Mas mabuti nang may alam ka kaysa mapahamak ka. Tandaan, be vigilant, be alert, and keep safe. Huwag nating sabihin na, anong kiber ko dyan?
Baka hindi mo alam kung kailan sila sasalakay at wag din nating kalimutang paalalahanan ang ating mga mahal sa buhay para hindi din sila mabiktima nito. Sabihin sa ibaba upang marinig ng iba ang iyong panig. At para sa karagdagang impormasyon, paki-like lang po ang Facebook page ng PUP Trendy TV. Like ko yan. Like ko yan! At dito na nga po nagtatapos ang ika-6 na episode ng Trend TV para sa season na ito. Nagustuhan niyo ba ang times 2 na kasiyahan, times 2 na kalokohan at times 2 na kulitan? Ako nga pala ulit si Adil Trish. And this is PUP Trend TV 2.0. Like ko yan! Hanggang sa muli mga ka-idol!